morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Word and Life Ministry live stream YouTube channel. So isang mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word God's Word and Life Ministry kay Pastor Alfred Caslam sa buong pamilya. Lahat ng mga members ng The Word God's Word and Life Ministry, good morning, good morning. At isang mapagpalang umaga din po sa lahat ng mga viewers, subscribers sa ating YouTube channel, Facebook. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Word and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa Cebu kay Pastora si Pinote. So good morning po. At sa Claveria, Anini kay Pastor Diwang Kasalamat sa kanyang assistant kay Pastora Perla Catarata. At ganun din sa Claveria, Mati kay Pastor Bernice Dunya sa lahat po ng mga pastor sa Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Good morning, good morning. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Word and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So tayo po'y manalangin sa Ama upang mayanda natin ang ating sarili sa magandang balita. Yes, good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you on these beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day with your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. You're the best teacher of our knowledge and knowledge. Yes, my mom. Please speak your words to every one of us. Salamat, Father God, sa mensahe na kailangan ng mga anak ng sino mga makatune na may buhay at kapangyarihan. Thank you, Heavenly Father. So grateful and ready to impart to me to your servant to destroy, to cancel, to rebuke all the words of our enemies, against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places, Satan, demons, and the spirit of sickness, spirit of death, spirit of poverty, spirit of anxiety. Ginagapos kita, tinatalian kita, binabalik kita sa ipinagalingan. At huwag ka nang babalik pa sa mga tao ng Diyos. Thank you, Father God, sa mensahe na kailangan ng mga anak ng sila mga makatunin ay may buhay at kapangyarihan. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and the honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. So ano nga ba yung ating pagninilay-nilayan sa oras na ito? Sapagkat mahalaga, hindi lamang ng buhay ang tao sa tinapay, ngunit sa salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. So kaya nga, kapag pinapagaling tayo ng Diyos, physical man ito, emotional, or spiritual, tinawag tayo isang bagong paraan ng pamumuhay. So, ibig sabihin, tinatawag na tayo para sa isang bagong paraan ng pamumuhay. Ang pagpapagaling ay hindi lamang isang pagpapanumbalik sa dating kalagayan, kundi ito'y isang pagbabago na nag-aanyaya sa atin ng mas mahalin ang kabanalan, devotion sa Kanya, sa Panginoon, at buong puso nating nagninilay-nilay sa Biblia, sapagkat ito'y mahalaga na tayo mayroong panahon sa salita ng Panginoon. Sapagkat nakikita natin na pagkatapos na magsagawa ng pagpapagaling ng Diyos, ang Kanyang inaasahan ay tumugon tayo sa pamamagitan ng pamumuhay na nagpapakita ng pasasalamat, kadalisayan, at mas malapit na paglakad kasama niya. Ang pagpapagaling ay isang pagkakataon upang magsimulang muli na iayon ang ating buhay sa Kanyang kalooban at sa Kanyang layunin. Kaya nga yung ating pagninilay-nilayan sa oras na ito, ang panawagan sa kabanalan pagkatapos ng pagpapagaling. So ito'y mahalaga na dapat gawin natin dahil sinasabi sa banal na kasulatan, healing as a turning point toward holiness. So, ibig sabihin, tungo sa kabanalan. So, ang Diyos ay nagpapagaling. Ito ay madalas na isang punto ng pagbabago, isang sandali na tumawag sa atin na talikuran ang ating mga dating gawain na makasalanan. So, kaya tayo pinagaling dahil sa gusto niya na maisabuhay natin ang kabanalan. Na ito yung
talikuran ang dating mga gawin ng pamumuhay ayon sa kanyang katuwiran lamang. Ang pagpapagaling na natanggap natin ay hindi lamang isang regalo kundi ito'y isang tawag din upang baguhin ang ating sariling pag-uugali, kilos at pag-iisip. Kaya nga sinasabi niya sa John 5 verse 14, pagkatapos ay natagpuan siya ng Panginoon Kristo sa templo at sinabi sa kanya, tingnan mo, gumaling ka na, tumigil ka na sa pagkakasala at baka mangyari sa iyo ang mas masahol pa kaysa sa dati mong kalagayan. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na kapag tayo pinagaling, matapos pagalingin ng isang lalaki sa physical man na paraan na sinasabi ng Panginoon Kristo ang kanyang spiritual na kalagayan na hinihimok na siya'y huminto sa pagkakasala. So ito yung babalang nagpapahiwatig na ang patuloy na kasalanan ay maring humantong sa mas malaking bunga. Posibleng spiritual or walang hanggan. So kaya nga binibigyan dito ang kalagahan ng spiritual na pagbabago kasunod ng physical na pagpapagaling at binibigyan din ang pangangailangan ng pagsisisi at matuwid na pamumuhay upang maiwasan ang higit pang pinsala. So kaya nga matapos pagalingin ng Panginoon Kristo ang isang lalaking paralisado sa loob ng 38 years, binalaan siya ng Panginoon Kristo na huminto sa pagkakasala. So ito'y nagpapahiwatig na ang physical na pagpapagaling ay sinasamahan ng spiritual na pagbabago. Ang pagpapagaling mismo ay nagsisibing tanda ng biyaya. Tanda na ang biyaya ng Diyos ay tumawag sa atin para sa kabanalan. So kaya nga sinasabi pa niya sa banal na kasulatan sa John 8 verse 11, hindi rin kita hinahatulan, sabi ng Panginoon, humayo ka ngayon at lisanin mo ang iyong buhay sa kasalanan. So kaya nga, ito yung sinasabi na nagpapakita ng biyaya sa babaeng nahuli sa pangangalo niya. Ngunit tinawag din siya upang baguhin ang kanyang buhay. So lahat tayo tinatawag ng Diyos upang mabago ang ating buhay. So kung tayo ay gumagawa ng pangangalo niya, fornication, adultery, so yan yung sinasabi na pangangalo niya. So ito yung pakikiapid, yung adultery. So kaya nga ito yung pangangalo niya, yung fornication, na sinasabi na ang kasama sa biyayang ito na parehong pagpapagaling na isang kahilingan para sa kabanalan. So ang pagpapagaling ay dapat humahantong sa isang pagbabagong buhay kung saan ang kasalanan ay hindi na maghahari. So kailangan hindi maghahari ang kasalanan tulad na lamang sa halimbawa sa 10 kitongin. Pinagaling ng Panginoon Kristo sa Luke chapter 17 verse 11 to 19. Pinagaling niya ang 10 kitongin, ngunit isa lamang ang bumalik upang pasalamatan siya at walhatiin ang Diyos. Ang lalaking ito ay isang Samaritano at tumanggap din hindi lamang sa physical na pagpapagaling kundi pati na rin sa spiritual na kaligtasan dahil tumugon siya na may pusong pasasalamat sa pagpipitagan. At ang kanyang pagpapagaling ay higit pa sa pagpapanumbalik ng kalusugan, naging pintuan ito ng mas malalim na kabanalan at pagsamba sa Diyos. So basahin niyo na lamang po sa Luke chapter 17 verse 11 to 19. So summary lang po yung sinabi ko. So kaya nga ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa atin na manatili tayo sa kabanalan. So maisa sa buhay natin to sa pamamagitan ng pagpapasakop natin sa Panginoon. So kaya nga't mahalaga na tayo ay nagre-response sa panawagan ng Panginoon na dapat tayo ay kaya nga't ito'y sinasabi na makapangyarihang pananampalataya ng pagpapagaling at pagpapasalamat na pinagaling ng Panginoon Kristo ang 10 kitongin, ngunit isa lamang ang bumalik upang magpasalamat. So kaya nga ito yung kahalagahan ng pagpapahayag ng pasasalamat at pagkilala sa biyaya ng Diyos na nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng pananampalataya at pagsunod dahil ang mga kitongin ay gumaling sa pamamagitan ng kanilang pagtitiwala sa salita ng Panginoon Kristo. At itinuturo nito ang pagiging kasama ng biyaya ng Diyos at ang espiritual na pagpapagaling ay nagmumula lamang sa pananampalataya. So ano pa ang dapat nating malaman? Tinawag tayo para sa kabanalan pagkatapos nating pagalingin.
So, pangalawa, holiness as the right response to God's grace. So, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na ang kabanalan bilang tamang tugon sa biyaya ng Diyos. Ang pagpapagaling ng Diyos ay isang pagpapahayag ng kanyang biyaya. So, ang tamang pagtugon sa biyayang ito upang ituloy ang isang buhay na kabanalan. So, ang pagpapagaling ay hindi lamang samantalang pakinabang, kundi ito'y isang tawag na mamuhay sa paraan na nagpapakita ng katangian ng Diyos at pag-iwas sa kasalanan ng pagsusumikap para sa kanyang sariling katuwiran. So, kaya nga't ito'y sinasabi, iwasan natin yung makasalanan at pagsisikap para lamang sa sarili nating pakinabang or katuwiran. So kaya nga sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 15, ngunit kung paano ang tumawag sa inyo ay banal, maging banal kayo sa lahat ng inyong ginagawa. So walang banal na walang panahon sa Diyos. Walang banal na wala na hindi nananalangit. So ibig sabihin, kapag tayo ay tinawag na maging banal, tayo ay tinawag para magsamba, manalangin, at magnilay-nilay ng kanyang salita. Isabuhay natin ang bawat salita na pinagninilay-nilayan natin. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal, sabi ng Panginoon sa verse 15. So kaya nga't ito'y sinasabi na pinapayuhan tayo bilang mga mananampalataya na mamuhay ng banal na tinutularan natin ang pag-uugali ng kabanalan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal na tumawag sa atin. Siya ay banal at ang kanyang tagasunod ay tinawag din na ihiwalay at dalisayin sa mga moral na bawat aspeto ng ating buhay. Ang utos na maging banal sapagkat ako'y banal ay isang direktang pagtukoy ang pangangailangan para sa pananampalataya na ipakita ang katangian ng Diyos. So, kailangan maipakita natin ang katangian ng Diyos sa ating buhay. Dahil tinawag tayo bilang banal. So, iyan ang dapat na mamuhay tayo sa kanyang salita lamang. Na pangangailangan na ipakita ang katangian ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga kilos at mga saloobin. Ang tawag na ito sa kabanalan ay nakaugat lamang sa tamang relasyon ng mananampalataya sa Diyos at ang ating pagkakakilanlan bilang kanyang bayan. So, hindi niya tayo makikilalang bayan kung hindi tayo namumuhay sa kabanalan. Ang namumuhay sa kabanalan, so dapat sinusunod niya ang utos ng Diyos, isinasabuhay niya at isinasapuso niya. So, tinawag tayo ng Diyos sa kabanalan dahil siya ay banal. Kapag pinagaling niya tayo, inaanyayahan din tayo na ipakita ang kanyang kabanalan sa ating buhay sa pamamagitan ng pag-iwan sa makasalanang gawi at paglakad sa katuwiran. So kaya nga sinasabi niya sa Romans 12 verse 1, kaya sabi niya, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na hinihimok tayo bilang mananampalataya na tumugon sa pamamagitan ng pag-alay ng ating buhay ng ganap sa Kanya. Sa buhay, sakripisyo na tumutukoy sa isang buhay na patuloy ng pag-aalay kung saan ang ating mga kilos, pag-iisip at katawan ay isang nakatuon lamang sa paglilingkod sa Diyos. So dapat nakatuon lamang tayo sa paglilingkod sa Diyos dahil ang lahat ng mga bagay na kailangan natin ay ibibigay na lamang sa atin. So ito yung inilalarawan bilang banal, kalugod-lugod sa Diyos, kumakatawan sa tunay na pagsamba, lampas sa ritual at mga seremonya. So ang pamumuhay sa parang nagpaparangal sa Diyos sa pang-araw-araw na buhay bilang isang gawa ng espiritual na pagsamba. So kaya nga't ito'y sinasabi na ang pagpapagaling ng Diyos, tayo'y tinawag upang ihandog ang ating sarili ng ganap sa Kanya na mamumuhay ng mga buhay na banal na nakalulugod lamang sa Kanyang paningin. Ang pagpapagaling ay dapat magbigay ng inspirasyon, isang malalim na pangako sa pamumuhay para sa Diyos, kapwa sa spiritual at physical na pamumuhay.
So kaya nga't ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin na dapat manatili ang kabanalan. Dahil ito'y sinasabi tulad na lamang sa halimbawa ni Maria Magdalena na sinasabi, ito yung bilang tugon sa awa at pagpapagaling ng Diyos, tayo tinawag upang ihandog ang ating sariling ng ganap sa Kanya na mamuhay bilang banal at kalulugod sa Kanyang paningin. Ang pagpapagaling ay dapat magbigay ng inspirasyon sa isang mas malalim na pangako sa pamumuhay para sa Diyos, kapwa sa physical at spiritual. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan tulad na lamang sa banal na kasulatan, mababasa natin sa Luke chapter 8 verse 2, tulad na lamang sa halimbawa ni Maria Magdalena. At gayon pa man ang ilang babae ay pinagaling ng masasamang espiritu at mga sakit. Si Maria Magdalena ay pinaglabasan din ng 7 demonyo. So siya rin ay isang halimbawa na lumabas ang 7 demonyo kay Maria Magdalena. So kaya nga kapag andyan ang masamang espiritu sa buhay ng isang tao, nagiging masama ang isang tao. So kaya nga tulad ni Maria Magdalena, 7 espiritu ang lumabas sa kanya. So kaya nga ito'y isang pangunahing tauhan na sumunod sa ating Panginoon Jesucristo. Siya ay 7 demonyo na nagpapahiwatig ng kanyang makapangyarihang pagbabago sa pamamagitan ng pagpapagaling ng Panginoon Jesucristo. So kaya nga ito'y nagbibigay diin ang malagang papel ng kababaihan sa ministeryo ng Panginoon Jesucristo habang sinusuportahan niya ang kanyang mga alagad. Si Maria Magdalena sa particular ay magpapatuloy ng pagiging isa sa unang saksi sa muling pagkabuhay. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan ng banal na kasulatan. So ano pa ang dapat nating malaman? So kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan, pangatlo na dapat nating malaman, the call to holiness involves continual renewal. So ibig sabihin, ang panawagan sa kabanalan ay nakagsasangkot sa patuloy na pagre-renew. Ang pagpapagaling ay madalas na nagmamarka ng simula ng isang habang buhay na paglalakbay ng kabanalan at espiritual na pagpapanibago. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan upang maisabuhay natin ang kabanalan. So kaya nga't ito'y tinawag tayo upang mamuhay ng banal. Kaya't sinasabi dito, ito ay isang beses na kaganapan, ngunit ang simula ng isang bagong kabanata kung saan tayo ay patuloy na lumalago sa ating relasyon sa Diyos at nagiging higit tayo na katulad ng Panginoon Jesucristo. Ang prosesong ito ay nangangailangan sa atin na magiging masigasig sa ating paghahangad ng kabanalan, hanapin ang kanyang kalooban sa bawat bahagi ng ating buhay. Kaya nga sinasabi niya sa Ephesians chapter 4 verse 22, ikaw ay tinuruan tungkol sa iyong dating paraan ng pamumuhay na hubarin ang iyong dating pagkatao na pinasasama ng mga mapanlinlang na pagnanasa. So kaya nga ito'y sinasabi na nakatuon sa makasalanan, pag-uugali at pag-iisip na naugnay sa lumang kalikasan ng isang tao bago makilala ang Panginoon Jesucristo. Hinihimok tayo bilang mga mananampalataya na bitawan ang nakaraan ng mga mapanirang pamumuhay bilang bahagi ng proseso ng pagbabago. So kaya nga ito'y mahalaga na sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung tungkol sa paggawa ng mulat na desisyon na tanggihan ang dating mga gawi at yakapin ang isang bagong matuwid na paraan ng pamumuhay. So ito yung utos na itigil ang pagkakasala na nagpapakita na ang kanyang pag-alala ay hindi lamang para sa physical na pagpapagaling kundi rin
para sa buong buhay ng tao upang ipakita ang kabanalan ng Diyos. So kaya nga't ano pa ang sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 23, maging bago sa ugali ang inyong pag-iisip. Sabi niya sa banal na kasulatan sa Ephesians sinasabi 4 verse 23, maging bago sa pag-uugali at pag-iisip. Iyan ang sabi ng Panginoon, na dapat baguhin natin ang ating kaisipan at pag-uugali, mga kilos. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na mahalaga na ang kabanalan ng pagbabagong pagpapanibago ng ating isipan ay naghihikayat sa mga mananampalataya na magpatibay ng isang binagong kaisipan na nangangailangan ng pagbabago ng pag-iisip iayon ng ating mga kaisipan sa katotohanan. At ang halaga ng Diyos, ang panloob na pagbabago ay susi ng pamumuhay ng isang buhay na nagpapakita ng katulad ng katangian ng ating Panginoon Kristo. So kaya nga't mahalaga na tayo ay namumuhay sa katangian na nagpapakita sa katangian ng ating Panginoon Kristo. So kaya nga't ano pa ang dapat nating isa-puso't isa-isip? Na ito yung espiritu na pinapagpayag ng banal na espiritu na baguhin ang paraan ng ating pag-iisip at pag-unawa sa sanlibutan. Kaya nga sinasabi niya sa Ephesians 4 verse 24, isuot ang bagong pagkatao, nilikha upang maging katulad ng Diyos sa tunay na katuwiran at kabanalan. So kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung bagong sarili, isang buhay na nilalarawan sa pamamagitan ng katuwiran at kabanalan, gaya ng nilalayon ng Diyos. Inukumpleto ito ng proseso sa pagbabago kung saan sa pamamagitan ng espiritual na pagpapanibago. Ito yung mga individual na nagtataglay ng isang buhay na sumasalamin lamang sa katangian ng Diyos na lumalakad na naayon sa kanyang kalooban. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, ang pagpapagaling ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa physical na pagpapagaling, kundi ito'y tungkol din sa espiritual na pagpapagaling. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na yung pag-alis sa ating mga dating makasalanang paraan at pagyakap sa isang bagong buhay kasama ng Panginoon Kristo. Ang pagpapanibagong ito ay isang patuloy na proseso ng pagiging matuwid at banal. So kaya nga sinasabi niya sa Colossians 3 verse 9, sabi niya, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa dahil hinubad na ninyo ang inyong dating pagkatao kasama ang mga gawain nito. So kaya nga sinasabi pa niya sa verse 10, at magbihis ng bagong pagkatao na binago sa kaalaman ayon sa larawan ng may lalang sa atin. So ang may lalang sa atin ay ang Diyos. Kaya dapat makita sa atin yung maka-Diyos na pamumuhay. So kaya nga bilang mga mananampalataya na mamuhay sa katotohanan at integridad. So mamuhay lamang sa katotohanan at integridad na sinasabi sa banal na kasulatan dahil ito yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. So kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan na sumasalamin sa pagbabago sa naganap na ating buhay. Ang lumang sarili ay tumutukoy sa makasalanang gawain at pag-uugali na dapat tinataklikuran. So yung bagong sarili, ito yung patuloy na binabago upang maging higit na katulad o maging katulad ng Panginoon Kristo na binubuos ng kaalaman at pag-unawa sa kanyang katangian. Na binibigyan din ito ang proseso ng espiritual na paglago at pagiging mas nakaayon sa larawan at katangian, karakter ng Panginoong Kristo. So yung ating buhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. So ito yung dapat na makita sa atin bilang mga mananampalataya. So kaya nga ito yung magandang balita na
ginagawa itong posible sa pamamagitan lamang ng pagpapagaling at biyaya ng Diyos ay nasasangkot sa patuloy na pagpapanibago sa kaalaman at kabanalan. Tayo tinawag upang lumalim ang ating pag-unawa sa Diyos at higit na ipinapakita ang katangian ng Panginoon Jesucristo sa bawat araw, sa bawat sandali ng ating buhay. Sa bawat minuto, sa lahat ng aspeto ng ating buhay na ang ating bagong buhay sa Panginoon Jesucristo ay punong-puno ng pagpapagaling at biyaya. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Apostle Pablo, so basahin nyo na lamang po sa Acts chapter 9. So ito yung pagkatapos ng kanyang pagbabagong loob at pagpapagaling ay patuloy na binago ang kanyang pangako sa Panginoon Jesucristo. Ang kanyang buhay ng kabanalan ay nilalarawan sa pamamagitan ng patuloy na paglago sa pananampalataya at lumalalim sa direksyon, dedikasyon sa kalooban ng Diyos lamang. Ang pagpapagaling ni Apostol Pablo ay minarkahan sa simula ng isang buhay na lubos na sumuko sa Diyos sa pagpapagaling. Nakatuon lamang sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at pamumuhay sa kabanalan. So ano pa ang dapat nating gawin? Bakit maaring ituring na mahalaga ang kabanalan sa pagpapanatili ng sapagkat ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, ang kabanalan ay kailangan para patuloy ng kalayaan. Habang ang pagpapagaling ay nagdudulot ng agarang kalayaan mula sa physical at spiritual na mga karamdaman. Na tinitiyak nito ang kabanalan at na ang kalayaan ay ito ay nananatili. Ang pamumuhay ng kasalanan pagkatapos tumanggap ng kagalingan ay maaring humantong sa higit pa sa pagkaalipin or pagdurusa, samantalang ang kabanalan ay nagpapanatili sa atin na iayon sa layunin ng Diyos na nagpoprotekta sa atin mula sa pagbabalik sa mapangwasak na mga pattern ng sanlibutan. So kaya nga dapat tayo manatili ang kabanalan sa bawat isa sa atin. Sapagkat sinasabi niya sa Galatians 5, verse 1, para sa kalayaan ay pinalaya na tayo sa Panginoon Jesucristo. Magsitibay nga tayo at huwag na ninyong pabigatin muli ang inyong sarili sa pamatok ng pagkaalipin. So kaya kapag tayo pinagaling na ng Panginoon, tayo manatili na taang kabanalan. Mamuhay na tayo ayon sa kanyang salita. Sapagkat pinagaling at pinalaya na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon Jesucristo, ngunit kailangan nating manindigan ng matatag sa kabanalan upang maiwasan muling maalipin sa kasalanan. So ang tawag ng kabanalan ay isang paggalang laban sa pagbabalik sa mga kasalanang minsan nagbihag sa atin. Kaya nga sinasabi niya sa Hebrews chapter 12 verse 14, pagsikapan mong mamuhay ng payapa sa lahat na maging banal. Kung walang kabanalan, walang makikita sa Panginoon. Hindi natin makikita ang Panginoon kapag hindi tayo nabubuhay sa kabanalan. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ang kabanalan ay mahalaga, kailangan hindi lamang para mapanatili ang pagpapagaling na natanggap natin, kundi para makita ang Panginoon at maranasan ang kanyang patuloy na presensya at patnubay sa ating buhay. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ng mga Israelita sa lupang pangako. So ito yung matapos pagalingin at palayain ng Diyos ang mga taga-Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto, tinawag niya sila sa kabanalan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng batas. So gayon pa man ang kanilang patuloy ng paghihimagsik at pagkabigo na mamuhay sa kabanalan ay madalas na humahantong sa pagdurusa at mga pag-urong na pinapakita ang pagpapagaling at pagpapalaya ay sa pagdurusa at mga pag-urong na ipinapakita na sinasabi na may kasamang tawag ng kabanalan at hindi pagsunod sa pagsunod ay maaring resulta ng kawalan ng kalayaan. So kaya nga kapag hindi natin sinunod ang kabanalan, ito ay magre-resulta ng pagkawala ng kalayaan at mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos. So kaya kapag ang tao ay nagpapatuloy sa pagkakasala,
mawawala ang kalayaan niya, mawawala ang pagpapala. So kaya nga patuloy tayo na namumuhay lamang sa kabanalan. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan na dapat tayo ay, sabi dito, holiness honors God for His healing. So pinaparangalan ng kabanalan ng Diyos para sa kanyang pagpapagaling. Kapag pinagaling niya tayo, pinaparangalan natin siya sa pamamagitan ng pamumuhay ng mga banal na buhay na nagpapakita ng kanyang kabutihan at biyaya. Ang kabanalan ay isang pagpapahayag ng ating pasasalamat sa isang paraan ng salamat sa kagalingan at biyayang natanggap natin. So kaya nga, kapag tayo ay nagpapatuloy, so ibig sabihin, tayo ay nagpapatuloy na tayo ay nagsasabi ng salamat sa kagalingan at biyaya na natanggap natin na ito ay ang ating tugon sa awat ipinapakita natin. Kaya nga, dahil tayo dito ay mamuhay tayo sa kabanalan, dahil tayo banal, dahil tayo templo ng Diyos, sabi niya 1 Corinthians chapter 6 verse 19, hindi ba ninyo nalalaman ng iyong katawan ay mga templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos? So kaya tayo mamuhay ng banal. Sapagkat tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. So walang mananahan ng Espiritu ng Diyos kung hindi tayo namumuhay sa kabanalan. Dahil ang ating katawan ay sagrado dahil sa banal na Espiritu na nananahan sa atin. So kaya nga, kung tayo ay banal, kung tayo nananahan ng Espiritu ng Diyos, ibig sabihin, tayo ay mamumuhay tayo lamang sa kanyang salita, sa panalangin, sa pagsunod sa kanyang salita, sa kanyang mga utos. So yan ang dapat natin gawin dahil ikaw ay binili ng isang presyo, kaya't parangalan natin ang Diyos sa ating mga katawan. Sa verse 20. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na bilang mga mananampalataya sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, tinawag tayo na parangalan ang Diyos sa lahat ng bagay. Binili niya tayo sa isang presyo na nagpapahiwatig na ang pagtubos ang mananampalataya ay malalim na halaga na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang tawag na ito ng parangalan ang Diyos sa ating katawan ay nauugnay sa konsepto ng katawan bilang templo ng banal na Espiritu Santo ng Diyos na naghihikayat sa mga mananampalataya na mamuhay sa parang nagpapakita ng kanilang pasasalamat at pangako ng Diyos. So kaya nga ito'y mahalagang mensahe na tinawag tayo. Kaya nga pagkatapos na matanggap ang kagalingan, tinawag tayong parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating katawan at buhay. Tayo binili sa isang halaga. Ang ating tugon ay dapat isang buhay na kabanalan na sumasalamin sa halaga at pagpapagaling ng Diyos at biyaya na natanggap natin. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan sa Mateo 5 verse 16, sa gayong paraan, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harapan ng iba upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. So dapat patuloy tayong gumagawa ng kabutihan sapagkat ito'y sinasabi na maging kumatawan tayo. Ang liwanag ay kumakatawan sa pananampalataya ng mananampalataya na ang pagbabago ng kapangyarihan ng gawain ng Diyos sa ating buhay. So kaya nga't ito'y mahalaga na sinasabi sa banal na kasulatan, ang banal na pamumuhay pagkatapos matanggap ang pagpapagaling ng Diyos ay nagsisilbing patotoo sa iba na nagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos at nagpapakita sa mundo ng kanyang kapangyarihan at kabutihan. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ng ang demonyo ng mga taga-Herenas, sinasabi dito matapos pagalingin ng Panginoon Kristo ang lalaking inaalihan ng demonyo. Mababasa po natin yan sa Luke chapter 26 verse 39. Lucas chapter 8 verse 26 to 39. Basahin nyo na lamang po. Summary lang po yung aking babanggitin. Sabi dito, gusto ng lalaki na sumunod sa ating Panginoon Kristo. Gayon pa man inutusan siya ng Panginoon Kristo na bumalik sa kanyang tahanan at sabihin sa iba ang ginawa ng Diyos para sa kanya. Ang kanyang pagpapagaling ay humantong sa kanya ng isang buhay ng kabanalan. So pinarangalan niya ang Diyos
sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mabuting balita ng kanyang pagbabago. So kaya nga, ito yung patotoo na tayo magiging patotoo sa lahat. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos na magpagaling sa bawat isa sa atin, tayo ay manatiling maging banal. Tulad ng mga tinawag ng Panginoon Kristo na maging banal. So kaya nga ito yung mahalagang mensahe na tumugon tayo bilang patotoo na tayo mamuhay sa kabanalan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya nga bilang mga mananampalataya, ibahagi natin ang mabuting balita kung paano pinagaling ang lalaki ay ipinadala upang ibahagi ang kanyang kwento. Ang mga mananampalataya tinawag upang ibahagi ang kanilang patotoo kung paano gumawa ang Diyos sa kanilang buhay. Ang mga personal na patotoo ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa iba at ipalaganap ang mensahe ng Panginoon Kristo. Kaya nga't ito'y mahalagang mensahe na tinawag tayo sa kabanalan pagkatapos nating pagalingin. Kaya nga ang naglalahad ng isang makapangyarihang kwento at kapangyarihan ng Panginoon Kristo sa mga kasamaan. Ang kanyang kakayahang baguhin ng isang buhay, ang kahalagahan ng pagbabahagi ng patotoo habang inililigtas ng Panginoon Kristo ang isang taong inaalihan ng mga demonyo, ay ibinalik siya sa dati niyang kabuuan. Ang takot at pagtanggi ng mga tao sa paligid sa ating Panginoon Kristo nagsisilbing isang babala tungkol sa paglaban sa gawain ng Diyos. So kaya kapag tayo ay tumatanggi tayo sa salita ng Panginoon Hesus Kristo, ito yung paglaban natin sa salita ng Panginoon. Hinahamon tayo bilang mananampalataya na magtiwala lamang tayo sa kapangyarihan ng Diyos, yakapin ang pagbabago at matapang na ibahagi ang ating mga karanasan sa biyaya ng Diyos. So kaya nga bilang mga mananampalataya, ito yung tinawag tayo para sa kabanalan pagkatapos natin pagalingin. Ang pagpapagaling ay hindi lamang ang wakas, kundi ang simula ng isang tawag sa kabanalan. Pinagaling niya tayo ng Diyos upang tayo mamuhay ng mga pagbabagong buhay na nagpapakita ng kanyang biyaya, kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Pagkatapos nating matanggap ang kagalingan, tinawag tayo na iwanan ang kasalanan. Ituloy ang katuwiran ng Diyos, at parangalan ang Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay. Ang kabanalan, ang angkop na tugon sa pagpapagaling ng Diyos. At tinitiyak nito na mapanatili natin ang kalayaan at pagpapala na ibinibigay niya sa atin. So kaya kapag tayo patuloy na namumuhay sa pagsunod, namumuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, namumuhay tayo sa kabanalan, sinusunod natin ang salita ng Panginoon, binibigyan natin ng oras, nagbubulay-bulay tayo, nagsasamba, at huwag nating kaliligtaan na magbasa araw at gabi ng kanyang salita. Ito yung napapanatili natin ang kalayaan. Kalayaan sa kahirapan, kalayaan sa mga sakit, kalayaan sa mga problema. So, hindi na tayo band-aids, hindi na tayo nakatali dyan sa kahirapan, hindi na tayo nakatali sa mga problema, hindi na tayo nakatali sa mga suliranin. Kaya nga, ito yung sinasabi na ang pamumuhay ng isang banal na buhay pagkatapos pagpapagaling, ito yung patuloy sa atin na tayo'y pagpapalain dahil wala na yung sagabal. Wala na yung mga band-aids, yung mga nakatali sa iyong buhay. Kung tayo'y namumuhay sa kabanalan. So kaya nga ang pamumuhay ng isang banal na buhay pagkatapos ng pagpapagaling ay nagpaparangal sa Diyos at nagsisilbing patotoo sa kanyang biyaya at sa iba. So hanggat hindi tayo namumuhay sa kabanalan, hindi natin mararanasan ang biyaya. So kaya nga ito yung tunay na biyaya na kapag tayo'y patuloy na namumuhay sa kabanalan, patuloy din ang biyaya ng Diyos. Amen. Praise the Lord. So kaya nga, bilang
Mananampalataya kung nais natin na tayo ay tinawag ng Diyos pagkatapos natin pagalingin, ito lamang ang tanging paraan na tayo magpasakop sa kanyang pamamahala. Siya ang ating buhay, siya ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapasakop natin, sundan natin ang panalangin ito. Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoon Sus, kailangan kita nagtitiwala ako. Patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa salita at sa gawa. Salamat. Sinasadya man ito o hindi sinasadya mula pagkabata hanggang sa ngayon. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inaanyahan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa walang hanggang pamilya. Salamat ikaw po maghari sa trono ng aking buhay at sulat mga aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako ay sa ikaloban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Sa tayo pinanalangin sa Ama. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Salamat Ama sa salitang ipinaalala mo sa bawat isa sa amin na kami ay mamuhay. Tinawag mo kami upang mamuhay sa iyong kabanalan, Panginoon. Salamat Ama na kami pinalaya mo na sa pagkagapos sa kahirapan, mga sakit, mga problema, at mga hamon. Kaya salamat Ama. Thank you Father God na kami ay patuloy na mamumuhay lamang sa iyong kabanalan upang patuloy ang biyaya na matatanggap namin mula sa iyo. Kaya salamat Ama sa pagpapaalala mo sa bawat salita mo na ito yung aming simula ng pagkilala sa banal ng pagkaunawa. Ito'y katotohanan tungkol sa Panginoon Kristo sa kanyang salita, ang salita ng Diyos na dumarating sa pamamagitan lamang ng kalooban ng Panginoon Kristo na bilang mananampalataya nagpapalaya sa amin ang salita ng Panginoon Kristo na nagliligtas mula sa kasalanan sa lahat ng aming mga kasalanan at ibinigay ang kanyang banal na Espiritu Santo na ipinangako ng Panginoon Kristo na ipapadala sa bawat mananampalataya. Kaya salamat Ama sa presensya ng banal na Espiritu sa amin upang ito yung guarantee, security, at certification validation at ganap na kaligtasan at biyaya at tagumpay sa bawat mananampalataya. Kaya salamat Ama sa biyaya at tagumpay na ipinagkakaloob mo sa bawat isa. Salamat Ama sa pagpipiling na natanggap ng bawat isa sa pamamagitan ng kalayaan na ipinadama mo sa pagpapagaling dahil tinawag mo kami na kabanalan after namin pagalingin. Kaya salamat Ama sa mga biyaya na wala nang sapat na silid na kalalagyan, sa lahat ng mga million viewers, subscriber na pinadala mo, at sa lahat ng mga pinadala mo rito sa ating gawain. I am willing to train and to make your disciple, Father God. Thank you, Father God, from the north, south, east, west. Salamat Ama sa lahat ang dako ng daigdig. Salamat sa pagpapadala mo dito sa ating gawain. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. God bless at ingat po tayong lahat. Bye for now.